Another day, another J. Fern's wife story. Kaninang umaga habang nagpapatuka ako ng mga manok, ay bumaba yung isang inahin na nalimlim. Buti na lang walang sumamang itlog nung bumaba siya. Mukhang gutom siya at uhaw kaya siya bumaba ng pugad. Sinamantala ni J. Fern ang pagbaba ng inahin para silipin ang mga itlog niya kung may similya o wala. Yung mga walang similyang itlog ay tatanggalin na namin para malimliman ng ayos ng inahin ang lahat ng kanyang mga itlog. 13 pieces ang nililimliman niyang itlog at nung sinilip namin magaganda ang similya ng mga itlog. Kitang-kita yung mga ugat at yung mga sisiw ay nagalaw na rin sa loob. Ugat? Yun, nagalaw. Pero yung huling sinilip namin ay walang similya. Isang wala. Ito wala to. Kaya 12 na lang lahat ang natira dun sa itlog na lilimliman niya. Maya-maya pa bumalik na yung inahin sa kanyang pugad. Hinalo-halo lang niya ang kanyang mga itlog at pagkatapos yumupyup na ulit siya. Maya-maya pa ay tinawag ako ni J. Fern. Inalpasan daw niya yung mga sisiw sa harap. Saan na? Pag yan nakalabas. Bakit tusikin niya ng mga nakatali? Ba, hollow blocks ang inoon. Ito kayo hollow blocks. Ayun doon. Tinuka na ng mga sisiw yung lumot na nakadikit sa hollow blocks. Buti na lang hindi maiilap itong mga sisiw dahil sanay sila laging hinahawakan pag tinatanggal at nilalagay sa kahon. Nagliliparan na nga ang mga sisiw, mataas nang lumipad, baka makaliban sa bakod at makaalpas. Mahirap yan hulihin kapag pumunta sa kabilang bakod. Nakita na nila yung patoka kaya nagpuntahan na sila doon sa may scratch pen. Nakikita ng patuka o yung isa. Hindi alam kung saan susuot. Ang aking balanoy, baka tukain yan. At nung natuka na lahat ang mga sisiw ay lumapit na si J. Fern para isa-isa na silang ilagay sa loob ng scratch pen. Makakaamo pa sila ngayon. Pagkatapos kong magpatuka ay nagluto na nga ako ng ulam namin sa almusal. Nagsigang ako ng bangos. Kailangang kanin ang almusal dahil laging madaming ginagawa tuwing umaga para may energy. Pagkatapos kumain ay winalis ko ang lahat ng mga ipot. Pagkatapos ay winalis ko na rin ang mga tuyong dahon para masilab ko. Si Jayfer naman binaklas yung tambutsyo ng motor dahil may butas. Wiwildingan daw niya. Dalawa na pala ang butas ng tambutsyo kaya maingay na ang motor namin. Bihira nang magamit yan kaya ngayon lang naasikaso ni Jayfern. Yan ang ginagawa niyang service kapag pumupunta siya sa manukang mag-isa. Habang nagwi-welding si Jayfer, nilinis ko naman ang fly pen dahil ibabalik ko na ulit yung mga manok na nilagay ko sa tangkal. Baka next week ay dalhin na namin sa cording area yung mga nakatali sa gilid ng mga baby stag. Sanay na kasi ngayon sila sa tali kaya hindi na mahihirapang itali pagdating sa cording area. Pagkatapos ay magtatali ulit kami ng 3 baby stag sa gilid. Diyan namin sasanayin sa tali bago dalhin ulit sa cording area. Mas maganda kasi pag dito namin sinasanay ang mga baby stag sa tali dahil nababantayan namin maghapon ang mga manok. At pag sanay na ulit sila sa tali, saka namin sila dadalhin sa cording area. At yan, pagkatapos weldingin ay ikinabit na ulit ni Jayfern ang tambutsyo ng motor. Tinesting na niyang paandarin at tinitingnan niya kung meron pa ring singaw. Mukhang wala ng singaw kaya yan okay na, hindi na maingay ang andar ng motor. May itlog ng puti. Walang hindi namin inaalpasan at laging inaaway yung bulik.
Mainit lagi ang dugo ng aming white brood hen sa bulik na baby stag. Lagi niyang inaaway. Kaya iyan, nilagay muna namin siya sa battery Bumaba sa cage. pugad. Sisilipin ko ang kanyang itlog. Habang nagsisiesta si J. Fern ay narinig kong bumaba yung isang inahin na nalimlim. At yan sinamantala ko habang wala siya para silipin ang mga itlog niya kung may similya din or wala. 12 na itlog ang kanyang nililimliman. Sinilip ko lahat at mukhang maayos ang mga similya. Yun nga lang yung isa ay kulay itim lang. Walang mga ugat, kaya tinanggal ko na lang. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!